Daddy? Mama? Pareho kami nagulat na Aaron at nabitawan niya ako na magsalita bigla sa Aliana. Tumikim kami pareho. Anong ginagawa niyo? Nagdadance po ba kayo? Wala naman tugtog eh. Inosenteng tanong ni Aliana. Bumaling ang tingin ni Aliana sa daddy niya. Bakit niyo hawak si Mama sa kanyang bewang? Wala na kayong points eh. Si Kuya Gino, binigyan ko ng 5 points. Akit siya buko para kay Mama eh. Nakangusong sabi ni Aliana sa daddy niya. 5 points? Halos hindi makapaniwalang sambit ni Aaron. But for me, it's very difficult for you to give 1 point. But you immediately gave that man 5 points. Akit siya buko para kay Mama eh. Tsaka, bait si Kuya Gino. Bigyan niya kami mangga. Tsaka si Mama, bigyan niya rin. Kaya ko rin maumakyat ng buko para kay Mommy mo eh. Kaagad ako napatingin kay Aaron. Sigurado ba ang lalaking ito? Sigurado ka, Daddy? Napatingala si Aaron. Yeah. Go, Daddy! Go, Daddy! Sigaw ng dalawa habang nakatingala sa taas ng puno ng buko sa Aaron. Alam kong nagyayabang lang na marunong ang lalaking ito. Ano bang alam niya sa pag-akyat ng puno? Bumalik sa pwesto namin si Aaron. Cheer me up for Mommy. He looked at me and then winked. My jaw dropped at what he did. Hindi pa nakontento, mas lumapit pa ito sa akin sa kayumuko at tumabingi ang kanyang ulo para gawaran pala ako ng halik sa akin labi. Napaawang ang labi ko pagkatapos. Sabay na tukso ng kambal sa amin. Itinikom kong aking labi nang mamalayang nakaawang pa rin. Napansin kong pangiti ni Aaron sa akin. Muli na naman siya lumapit sa akin. You're so cute when your lips are parted. It's like, I want to take you to bed and not let you sleep all night. Pilyo niyang bulong sa akin. Napaawang na naman ang labi ko sa sinabi niya. Lumayo siya sa akin pagkatapos ay kumindat na naman ito. Ilang beses ako napakurap nang maibalik sa akin sarili. Sinamaan ko kaagad siya ng tingin. Sinusuyo pa lang niya ako pero may pahalik-halik na sa labi ng advance. Napangiti na lamang ako pagkatapos ko samaan ang tingin nito. Tanaw ko ang likod nito habang papalayo sa kinaroroonan namin para puntahan ang puno ng buko. Tingnan ko lang kung kaya mo umakyat, Mr. Anderson. Nang makarating ito sa puno ay muling humarap sa amin at nag-thumbs up sa kambal. Go, Daddy! Patuloy na sigaw ng dalawa. Ako naman ay nakangiti lang. Nagawa pa nitong hubarin ang kanyang damit. Saka muling lumingon sa amin at ngumiti. Ang pogi ng daddy namin! Sigaw ni Aliana. Sinimulan ng umakyat ni Aaron ngunit paulit-ulit lang din itong bumabalik sa ibaba. Pansin ko ang kanyang paghima sa noo habang nakatingala sa itaas. Alam kong hindi niya kayang umakyat. Napatingala ako nang biglang kumulog. Mukhang uulan pa yata. Lumingon muli sa amin si Aaron at tumakbo palapit sa amin. Mukhang uulan. Umuwi na tayo. Pagyaya niya sa amin, muling sinuot nito ang kanyang t-shirt. Pinagmasdan ko lang ito hanggang sa bumaba ang aking paningin sa kanyang abs. Hindi mo lang talaga kayang umakyat. Dinahilan mo pa yung ulan. Asar ko sa kanya pagkatapos matauhan na nakatitig pala ako sa kanya. Sa'yo lang kasi ako marunong gumapang, Ali. Kapag nahulog ako dyan, hindi ko na masasilayan na maganda kong asawa. He grabbed my waist. Daddy, di kayo runong akyat no? Dumagdag naman sa pang-aasar si Aliana. Bigay ko lang sa'yo 2 points kasi punta ka dito eh. Tapos, nangahamon kayo, di naman pala kayo runong akyat. Nakangusong sabi ni Aliana. Napangiti na lang ako sa kasinulyapan si Aaron. Napakamot ito nang wala sa oras sa kanyang batok. Sabay-sabay kaming natigilan at napatingala dahil sa kulog. Ano pang hinihintay niyo dyan? Uwi na tayo! Sigaw ni Chang. Saka lang namin napansin na may dalang plastic si Chang. Alam ko na ang laman noon ay mangga. Ashley! Napalingon ako sa akin likuran. Si Gino. Nagmamadaling naglakad palapit sa akin. Ito palang buko mo, Ashley. Ipinakita ni Gino sa akin ang 2 shell ng buko na hawak niya. Ihatid ko na kayo pa uwi. Ako na rin magdadala nito para sa inyo, Ashley. Presenta ni Gino. Magsasalita na sana ako na magsalitang bigla si Aaron. No, ako na magdadala niyan. Di mo na kami kailangang ihatid. Ako na bahala sa mag-ina ko. Kaagad na sabat ni Aaron sa usapan. Napakamot naman ng batok si Gino. Pasensya na. Sige, mag-iingat kayo. Sige, Ash. Kapag kailangan o gusto mong kumain ng buko, sabi mo lang kay Chang mo. Handa ako makyat para sa'yo. Nakangiting sabi ni Gino habang nagkakamot ito sa kanyang batok na parang nahihiya. Salamat. Sagot ko na lang. Thank you, but Ollie will never come back here again. Aaron said strictly to Gino. Ganun ba?
Pinutol ko na ugnayan ang pag-uusap ni Aaron at Gino. Itong si Aaron kasi mainitin ang ulo. Binigyan niya na naman yata ng meaning ang sinabi ni Gino. Maraming salamat ulit, Gino. Pero alis na kami, mukhang malakas ang ulan eh. Sabi ko na lang. Sige. Nang makataliko dito ay kagad kong kinumpronta si Aaron. Ano na naman ba yun, Aaron? Pati si Gino ba pinagsasalosan mo? Tanong ko sa kanya. You can't blame me, Ali. If my wife is that beautiful, I'll be really jealous every time na may lumalapit na lalaki sa'yo. Napailing na lang ako. Hindi na muling nagsalita nang lumapit sa amin si Chang. Tuluyan na kami nagpaalam kasama si Chang. Bitbit ni Aaron ang 2 buko at ibinigay na rin ni Chang kay Aaron ang plastic na puno ng mangga na hawak niya kanina. Habang tinatahak namin ang daan palabas sa madaming lugar, pansin ko naman ang panay na pagkamot ni Aaron sa kanyang katawan. Ang kambal naman ay nauna na sa aming maglakad. Mukhang kabisadong-kabisado ang daan. Ano, sumusuko ka na ba? Basag ni Chang sa katahimikan namin habang naglalakad. Wala na bang ibang daan kundi dito lang? Inis na tanong ni Aaron. Abay, umaangal ka na nga. Masungit na tanong ni Chang. I'm just asking if there is another road beside this grassy road. Aaron said calmly. Sorry ka, mister. Wala ibang daan dito kundi ito lang. Habang pinapakinggan ko silang nagtatalo ni Chang, hindi ko mapigilan na mapangiti. Alam ko kasi sinasadya ni Chang na sungitan at palabasin ang tunay na ugali ni Aaron. Narinig ko ang paghinga ng maluwag ni Aaron nang makaalis kami sa madamong daan. Nandito na kami sa kalsada na may dumadaang sakyan. Ilang minuto na lang din ay nasa bahay na kami. Nang makarating sa bahay, hindi pinapasok ni Chang sa Aaron. Diyan ka lang. Baka nakakalimutan mong natalo ka sa pustahan kagabi. Bawal kang umapak sa loob ng bahay. Bawal ka na matulog dito kaya umuwi ka na. Nalalaki ang mga mata ko sa sinabi ni Chang. What? Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Paano mag-ina ko? Nasa loob ng bahay niyo. Hindi makapaniwalang sambit ni Aaron. Sinamaan siya ng tingin ni Chang. Sa bahay na ito ako ang batas. Saka ka na maging batas kung pamamahay mo ng tinatapakan mo. Kaya umuwi ka na. Hindi mo makikita mag-ina mo na 1 linggo simula ngayon. Tinalikuran ito ni Chang, saka hinawakan ng kamay ko para hilahing papasok sa loob ng bahay. Kaagad na pinagsaraduhan ng pinto sa Aaron. Ali! Tawag ni Aaron. Sinamaan kaagad ako ng tingin ni Chang nang lingunin ko ang pintuan kung saan nandoon si Aaron. Kung gusto mo talagang malaman na mahal ka ng tao, hayaan mo siya dyan. Kung makakatayo siya sa lamig sa labas, abay mahal ka nga niya. Pero kung susuko ka agad ng lalaking yan at uuwi na sa Manila, aba, hindi ka mahal niyan. Kaya hayaan mo ako, Ashley, sa mga plano ko sa lalaking yan. Dapat lang sa kanya yan. Tuluyan na akong hinila ni Chang sa kusina habang naririnig ko ang pagtawag ni Aaron sa pangalan ko at patuloy na pagkatok sa pintuan ng bahay. What the fuck? Narinig kong inis na sambit ni Aaron sa labas. Ilang minutang nakalipas ay narinig kong binuhay nito ang makina ng kanyang kotse. Kita mo? Aalis na siya. Talagang hindi niya kaya magtiis sa lamig sa labas para makita kayo mag-ina. Mahinang nilalang. Sabi ni Chang sa akin. Ako naman ay nalungkot dahil mukhang aalis na si Aaron. Hindi man lang nagpumilit na pumasok at hindi man lang nakatiis sa labas ng ilang minuto. Basta lang sumuko at umuwi. Rinig ko ang engine ng kanyang kotse at ang pag-alis dito. Ganyan ba yung totoong nagmamahal? Kundi pa hirap lang sumuko na kaagad? Sermon ni Chang sa akin pagkatapos namin marinig ang pag-alis ng sasakyan ni Aaron. Natahimik ako at sa pananahimik ko, doon ko naisip na hindi talaga sincere si Aaron. Sumuko na kaagad siya at umuwi. Hindi ko na malayang tumulo na lang ang luha ko habang nakatitig sa buko na kinakain ko. Oh, bakit ka umiiyak dyan? Huwag mong iiyakan na lalaking yun. Walang paninindigan. Hindi ko napigilan ang mapahikbi na lang. Hoy Ashley, anong hinihikbi-hikbi mo dyan? Hayaan mo ng abnormal na lalaki iyon. Niloloko ka lang nun. Kung talagang mahal ka nun, edi dapat nagpumilit siyang pumasok dito at nakiusap pa sa akin. Pero hindi niya ginawa. Kaya, mag-move on ka na. Sermon ni Chang sa akin. Pinunasan ko mga luha kung tumakas mula sa aking mga mata at nagkalat sa aking mga pisngi. Mama? Napalingon ako sa kinaroroonan ng boss ni Aliana. Bakit po kayo umiiyak? Tanong nito sa akin. Wala ito baby. Dahil lang doon sa kinakain kong buko. Sobrang excited kasi si mami na kumain ng buko kaya napaluha ko ng matikman ko. Pagsisinungaling ko, nagpalingon-lingon sa Aliana. Nasaan po si daddy? Hinanap niya ang kanyang ama. Hay naku apo, umalis ng daddy mo. Umuwi na po si daddy, Lola? Bakit po? Hindi po ba siya dito matutulog? Hindi na siya dito matutulog, apo. Umuwi na ang daddy mo kasi marami pa daw siyang gagawin.
Pagsisinungaling din ni Chang kay Aliana. Bakit di po siya nagpaalam sa amin? Nagmamadali ka sa apo. Hayaan mapupunta rin yung daddy mo dito bukas. Pagkatapos ng pagsisinungaling namin ni Chang kay Aliana, nagluto ako pagkatapos ay sabay-sabay kaming kumain. Habang kumakain kami ng hapunan at patapos na kaming kumain nang may narinig kaming bosina ng sakyan sa labas. Sabay-sabay kaming napalingon. Tumayo sa Aliana saka lumabas ng kusina. Pumunta yata sa sala para silipin kung sino bumubusina sa labas. Pagbalik ni Aliana ay sumisigaw na ito. Yay! Bumalik si Daddy! Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Aliana. Si Daddy po yun, Mama. Hinawakan ni Aliana ang kamay ko at tinila akong paalis sa dining table. Hinila niya ako patungo sa sala. Dinala niya ako sa bintana. Doon ko napagtantong totoo ang sinasabi ni Aliana na bumalik nga ang daddy niya. Hindi lang ito mag-isa kundi may dalawang kasama. Hayaan niyo na ako dito. I can handle myself. Matutulog ako dito dahil nandito mag-iina ko. Hindi ko sila iiwan. Baka bumalik pa yung Gino at maisahan pa niya ako kay Ali. Rinig ko sabi ni Aaron sa dalawang lalaki. Pero boss, kaya niyo bang matulog dyan sa tent? Pag-aalala ng dalawang lalaki. Mukhang ito yung minsan na bodyguard ni Aaron. Malalaki ang mga katawan. Mayroon pa na dalang tent si Aaron at inaayos ito sa labas. There's nothing I can't handle as long as it's for my wife. Rinig kong sagot ni Aaron. Biglang lumambot ang puso ko sa narinig mula sa kanya. Namalayan ko na lang ang sariling nakangiti na pala habang tinatanaw siya. Ay, si Mama! Kinikilig kay Daddy! Ang sweet ng daddy ko. Bigyan ko siya 5 points, kaya meron na siyang 7 points. Malambing na sabi ni Aliana sa akin. Aba, at talagang nagdala pa ng tata lalaking yan. Lakas talaga ng tama. Iiling-iling na sabi ni Chang nang makalapit sa amin. Napatingala naman ako nang biglang kumulog at bumabagsak na rin ang ulan. Bigla ako nag-alala kay Aaron. Paano siya makakatulog sa tent kung ganito ang panahon? Kung malakas ang ulan, siguradong wala siyang matutulugan. Chang, kakausapin ko lang po si Aaron. Paalam ko kay Chang. Hindi na rin naman na ako nito pinigilan. Kinuha ko ang payong at lumabas para lapitan si Aaron. Ali, sambit niya nang makita ko. Umuwi ka na muna, Aaron. Uulan ng malakas at siguradong wala kang matutulugan. May pag-aalala sa boses ko. Are you worried about me, wifey? Napalunok ako. Oo, nag-aalala ko sa'yo kaya umuwi ka na muna. Ayoko rin naman na maulunan ka at hindi makatulog dahil wala kang matulugan dyan sa tent. Or matulog ka na muna sa hotel. Rekomenda ko sa kanya. I will only sleep in the hotel if you're with me. But if you're not with me, it's better for me to endure here, to watch over you. Tigas ng ulo mo. Ang lambot naman ng puso ko. Hirit naman niya. Gusto ko nang matawa sa mga pinagsasasabi ng mokong na ito. Bahala ka nga dyan. Basta wag na wag mo ko sisihin kapag hindi ka makatulog dyan dahil sa putik at baka magkalagnat ka pa. Nakangusong sabi ko sa kanya. Halika nga muna dito. Nabigla ako nang hapitin niya ang bewang ko. Pinasok niya ako sa loob ng tent na naayos na. Uy! Kaagad natulak ko sa kanya. I want a kiss from you before you go inside. Hirit na naman ito. Marahan kong itinulak ang kanyang noo palayo sa aking muka. Gagawaran niya na naman kasako ng halik. Hindi pwede. Why not? Tila natalo sa kasino ang kanyang reaksyon. Dahil hindi pa pwede ngayon. Bukas na lang. Biro ko sa kanya. Bakit bukas pa kung pwede naman ngayon? Kumirit ito at kaagad akong hinila palapit sa kanya gamit ang aking bawang sa kanya siniil ng maalam na halik. Tila sabik na sabik sa aking labi ang klase ng kanyang paghalik. Napapikit ako at ninanam namang halik niya. Sinapunutan ko ang buhok niya habang patuloy kami naghahalikan. I responded to his kiss. Naiungol ko ang pangalan niya sa gitna ng halikan namin dalawa. Shit, I miss you so much, Ali. Kaagad niyang pinaglanda sa mga kamay niya sa akin mga hita at hinagod-hagod ito. Ngunit paras kaming natigilan nang marinig ang sunod-sunod na pagtawag ni Chang sa pangalan ko. Ashley! Nalaki ang mga mata ko. Kaagad kong itinulak si Aaron palayo sa akin. Si Chang. Inayos ko ang sarili. Ang strap ng suot ko inayos ko sa aking balikat. Nahiyang inayos ko ang aking buhok at tumarap sa napakagwapo kong asawa. Bukas na lang ulit. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi ang katagang iyon. Hindi ko man maamin pero namimiss ko ang lovemaking namin dalawa. Nagliwanag ang mukha ni Aaron dahil sa sinabi ko. Really? Pwede na bukas? Excited na bulalas niya. Kagat-labi na tumango ako sa kanya. Yes! Hindi ko inasahang mapatalon siya sa tuwa at napasuntok sa kawalan.
Napangiti na lamang ako habang kagatlabi na pinagmamasdan ang masaya niyang reaksyon. Ashley! Muli ako na alarma sa pagtawag ni Chang sa akin. Lalabas na ako. Si Chang, hindi yan titigil hanggat hindi ako pumapasok sa loob. Paalam ko sa kanya. Palabas na sana ako nang muli niyang hapitin ang bewang ko at gawaran na naman ako ng halik sa labi. I love you, my lovely wife. I love you forever. Bulong niya, sa kanya ako pinakawalan. Ngiti lang ang iginanti ko. Hindi ko pa kasi masagot sa kanya ang I love you too. Siguro may tamang oras para doon. Ashley! Muli ay tawag ni Chang kaya binitawan na ako ni Aaron. Good night. Bati ko sa kanya bago tuluyan ng lumabas. Pagpasok ko sa loob ng bahay, hindi mapawi mga ngiti ko. Hoy Ashley! Napansin pala ni Chang ang panay na pagiti ko. Papasok na po ako sa loob, Chang. Paalam ko kay Chang at tinahak ng kwarto. Pagpasok ay tulog na ang kambal. Nakatulog rin pala kaagad si Aliana. Hanggang sa paghiga sa kamay nakangiti pa rin ako. Pinakaramdaman ko ang ulan. Mabuti na lang hindi na ito lumakas at tumila na rin. Hindi ako makatulog kaya kahit pabaling-baling ang aking paghiga. Ilang oras na ako nakahiga nang marinig ko ang ringtone ng cellphone ko. Nang tingnan ko ay si Aaron ang tumatawag. Nilapit ko sa akin dibdib ang cellphone. Ilang segundo pa ang pinalipas ko bago ko sagutin ito. Bakit ba tila bumalik ako sa pagka-teenager ko? Nakangiti ako habang inilapit ko ang aking cellphone sa tenga ko. Ali, I can't sleep. I wanna hear your voice first, just in case I fall asleep. Kaagad na sabi ni Aaron sa kabilang linya. Matulog ka na. Sabi ko sa kanya. But I can't sleep. Gusto ko nang hilahin ng oras para maging umaga na. Para mahalikan na ulit kita. Patuloy na hugot niya. Kagatlabi ako napapangiti sa mga sinasabi niya. Nababaliw ka na, Aaron. Matulog ka na dahil bukas pwede mo nang gawin lahat ng gusto mong gawin sa akin. Biro ko sa kanya. Really? Biglang subigla ang boses niya. Sagot ko na napapatango pa. There are only 5 minutes left, Ali. Kaagad ako napasulyap sa orasan dahil sa sinabi ni Aaron. 11:55 at malapit na mag-alas 12. Mami, mahalik ka na kita ulit. Sabi nito sa kabilang linya. Ramdam ko ang excitement sa boses niya. Paano mo ko mahalikan kung hindi ka pa makakapasok? Tukso ko sa kanya. I can find a way. Watch me, my lovely wife. Soon, I'll be by your side and ready to eat you. Hindi ko napigilan ang mapahalakak na lang dahil sa sinabi niya. Baliw ka talaga. Matulog ka na nga. Matutulog na rin ako. Paalam ko sa kanya. Hindi ko na hinintay pa na makapagsalita pa siya. In-unbutton ko na ang call niya. Tumagilid ako para matulog ngunit hindi pa rin ako makatulog hanggang sa tumihaya ako. Doon, naipikit ko ang aking mga mata. Nalimpungatan ako ng maramdaman ang lamig na humahaplos sa aking binti. Hindi lang sa binti, kundi gumagapang din ito sa aking katawan. Naamoy ko ang mabangong pabango ni Aaron kaya kung hindi ako nagkakamali, si Aaron ang humahaplos sa aking mga binti. Pero paano siya nakapasok? Nakapikit pa rin ang mga mata ko at tila ayaw magmulat dahil sa bigat ng talukap ko. Naramdaman kong hinawakan na nito ang garter ng panty ko at unti-unting hinuhubad sa akin. Napaangat ako para bigyan ito ng daan na mahubad niyang aking panty. Nang mahubad niya ay unti-unti naman itong pinaghiwalay ang aking mga hita. Iminulat ko ang aking mga mata, saka ko sinilip sa ilalim ng kumot kung sino nasa loob nito. Aaron? Sambit ko. Kaagad niyang tinakpan ng bibig ko. Shh! Baka magising ang kambal. Pigil niya sa akin tsaka binitawan ng labi ko. Peste talaga! Sino naman kaya magnanakaw na pumasok dito at sinira itong bintana? Galit na sigaw ni Chang habang nasa kwarto ko ay rinig na rinig ko ang boses ni Chang. Naalala ko ang nangyari kagabi. Hindi ako makapaniwalang bigla akong naging wild kagabi. Nakakahiya. Parang ayoko magpakita kay Aaron. Dahil sa pag-iisip ko, nawala na sa isip ko ang pagsigaw ni Chang sa labas. Muli ko narinig ang sigaw ni Chang. Ano magnanakaw? Sinasabi ni Chang? Dahil curious ako, kaagad ako lumabas ng kwarto. Kagat-labi ko pa rin na naalala ang nangyari kagabi sa amin ni Aaron. Nasaan na kaya mo kung naiin? Tulog pa rin kaya hanggang ngayon? Hindi ko na nga namalayan na dinala niya pala ako sa kwarto. Nang makarating sa sala ay nadatnan kong nakapamewang si Chang habang inaayos ang bintana. Nasira ang kawayan na bintana ng bahay. Bigla ko napangiti dahil wala namang ibang pumasok dito kagabi kundi si Aaron lang. Huwag niyo sabihin sa bintana siya dumaan. Talagang sinira niyang bintana.
Hoy Ashley! Sa akin na ngayon nakatingin si Chang at nakapamewang. Wala ka bang naramdaman na kakaiba kagabi? Baka may aswang na pumasok dito kagabi. Buntis ka pa naman. Tanong ni Chang sa akin. Hindi ko napigilan ang aking pagngiti. Hindi kasi aswang ang pumasok dito kagabi, kundi ang pervert kong asawang pumasok kagabi. Hoy Ashley! Anong miningiti-ngiti mo dyan? Namalayan ko na lang ang sariling nakangiti na pala at nakita iyon ni Chang. Huwag mong sabihin. Natigilan ito. Kagad ako napatingin kay Chang nang unti-unti itong lumapit sa akin habang nakapamewang pa rin. Huwag mong sabing inaswang ka ng asawa mo kagabi. Pinanlakihan niya ako kaagad ng mata. Hindi po, Chang. Kaagad natanggi ko. Napayuko na lang ako. Baka mapansin niyang napapangiti ako. Mas tinitigan pa ako ng Chang na para bang kinakabisado kung nagsasabi ako ng totoo o nagsisinungalin. Bakit ang laki ng ngiti mo? Iting na diligan ba yan, ha? Ali? Hindi po, Chang. Muli sagot ko. Gusto ko nang matawa dahil napakasinungaling ko sa mga oras na ito. Alam nga naman sabihin kong opo, Chang, nadiligan ho ako. Kayo lang nangyari ito. Bakit pa nga ba ako magtataka? Napatingin si Chang sa may pintuan sa labas. Alam kong pinapahiwatig nito ay si Judas. Hindi na lamang ako nagsalita. Pupunta na sana ako sa kusina nang may marinig ako nagsalita mula sa pintuan. Ano nangyari sa bintana? Napalingon ako at nakita ko si Kuya Rome. Kapapasok lang kasama si Ate Divine. Ang sabi ni Chang, nakabukod na raw ng bahay sila Ate Divine at minsan na lang itong dumalaw sa kanya. Mabuti naman at dumalaw sila Kuya Rome. Hey Ashley, bati sa akin ni Ate Divine. Hi Ate Divine, kumusta? Heto, ayos lang. Buntis na ako sa panganay namin ni Kuya Rome. I'm 2 months pregnant. Masayang sabi ni Ate Divine sa akin. Matagal din nilang pinangarap ito ni Kuya Rome at ngayon ay natupad na rin ang magkaroon sila ng anak. Oh, congrats ate! Kuya Rome, bati ko dito. Thank you Ashley. Sinulipan ko si Chang at napatakip ito sa bibig. Ngayon niya lang yata nalaman na buntis na ito. Totoo ba sinasabi mo, Divine? Halos hindi makapaniwala si Chang sa narinig. Opo, Mama. Kagad na lumapit si Chang kay Divine saka ito niyakap. Napangiti na lamang ako habang pinagmamasdan sila. Ganito rin sana kasaya si Mama at Papa kung nandito pa sila. Gusto ko rin maranasan na magkaroon ng ina na mag-aalaga sa akin habang lumalaki ang tiyan ko. Namalayan ko na lang na tumutulo na pala ang luha ko. Kaagad kong pinunasan ito. Hoy Ashley, umiiyak ka na naman. Nakita pala ni Chang ang pagtulo ng luha ko. Halika dito, gusto mo rin yumakap? Napangiti ako saka ako lumapit sa kanila at saka yumakap na rin sa kanila. Nasa ganoon kaming posisyon na may marinig kaming parang maraming tao sa labas. Sabay-sabay kaming napalungon sa pintuan at napaawang na lang ang labi ko nang makitang si Aaron ang nandoon. May malaking truck din sa labas. Isa-isa kaming kumala sa pagkakayakap. Pumasok si Aaron saka huminto sa harapan ni Chang. I have someone with me to fix the window. Sabi ni Aaron kay Chang. Sinamaan kaagad siya ng tingin ni Chang. So, ikaw nga. Ikaw ang sumira ng bintana. Nakapamewang na ngayon si Chang sa harapan ni Aaron. Hindi ko napigilan na mahinang pagtawa ko habang tinatakpan ng aking bibig. I'm sorry. Tang sagot ni Aaron. Ano pa nga bang gagawin ko? Nasira mo na yan. Alam mo naman na suntukin kita. Nakapamewang pa rin na sabi ni Chang saka nagpapaypay na sa sarili. If you want, I can give you a condo. Nanlaki ang mga mata ko sa swestyon ni Aaron. Talagang sinabi niya kay Chang iyon. Mas lalong sumama ang tingin ni Chang. Anong kondong pinagsasabi mo? Hindi mo kami obligasyon. Si Ashley lang at ang mga anak niyong obligasyon mo. Ayos na kami dito. Pataray na sabi ni Chang. Hindi ako makapaniwalang tinanggihan nito ang alok ni Aaron. Ali, as your niece husband, I offer you one of the condos I own as a residence. Sabi naman nitong si Aaron. Napatingin sa akin si Chang. Hindi ko kailangan ng kondo. Ayos na kami dito. Si Ashley na lang alagaan mo. Marami akong kasalanan kay Ashley. Alam mo bang pinalayas ko yan o pinagbubuntas niyang anak mo? Kaya hindi ako nababagay sa kondo na sinasabi mo. Nagtataray pa rin si Chang. Napangiti na lamang ako dahil talagang nagbago na si Chang. Matalas lang talaga ang dila nito kung magsalita pero sa kaloob-looban naman pala niya ay may mabuting puso na rin na itinatago. That's why I thank you for sending Ali away during those times. Nakangiti pa na sabi ni Aaron. Ano ba namang lalaking ito? Masaya pa siyang pinalayas ako ni Chang? Halos hindi naman makapaniwala si Chang sa sinabi ni Aaron. Bakit ka nagpapasalamat na pinalayas ko si Ashley? Gusto mong nahihirapan ng pamangkin ko?
Mas lalong nagtaray si Chang. Dahil sa ginawa niyo, dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa akin. That's why I'm thankful that Ali came into my life. Nakagat ko ang labi ko sa sinabi ni Aaron. Ang puso ko tila may nagkakarerahan na sa loob sa lakas ng tibok nito. Hey! Narinig kong tukso ni Ate Divine. Iba pala talagang ganda mo, Ashley. Sa kabila pala ng lahat ng sakit na naranasan mo noon, ito palang kapalit. O magkaroon ng asawang ubod ng cheesy. Ubod na nga ng guwapo, sobra-sobra pang pagmamahal sa'yo. Patuloy na asar ni Ate Divine. Bigla ko napangiti. Hindi ko na napigilan pa ang laki ng aking ngiti. Natigilan kami lahat na lumabas ang kambal sa kwarto. Mama, gutom na po ako. Kaagad na sabi ni Aliana. Naku, hindi pa nga ako nakakapagluto. Taka lang baby ha, magluluto lang si mama ng mabilis. Paalam ko sa kanila at tinahak ang kusina. Nagluto ko at iniwan sila sa sala. Nang matapos ko magluto ng scrambled egg, pritong hotdog, pritong isda at nagsangag din ako ng kanin. Pagkatapos kong maamoy ang sibuyas ay nagmadali kong tinungo ang banyo para doon dumuwal. Hindi pa rin pala tapos ang paglilihi ko. Nang bumalik sa kusina ay nakahanda na ang pagkain. Si Chang pala ang naghanda. Tinawag ko nila ang kambal at maging si Aaron. Sabay-sabay kaming kumain ng umagahan. Ipinagtimpla ko ng kapimbarako sa Aaron. Tila nagustuhan naman niya. Gusto kong bumalik na tayo sa Manila. Panimula ni Aaron. Napatingin kaagad si Chang sa kanya. Iwan mo na muna sa Ali dito. Ikaw na lang muna umuwi. Kaagad napigil ni Chang. Gusto kong kasama si Ali at ang kambal sa pag-uwi ko. Hindi yung mapipigilan dahil asawa niya ako. Kasal kaming dalawa. Pinakita kaagad ni Aaron ang ring naming dalawa. Nagulat si Chang. Hindi niya inaasahan. Kasal na kayong dalawa? Hindi makapaniwalang sambit ni Chang. Yes, almost 5 years. Napaawang ang labi ni Chang, maging si Ate Divine. Hindi na nakapagsalita pa si Chang. Ngayon naman ay si Kuya Rome ang nagsalita. Parang familiar ang mukha niyo sa akin. Tanong ni Kuya Rome, saka mas tinitigan si Aaron. Tama, kayo yung may-ari ng pinagtatrabahoan kong construction site? Anderson's Village? Bulalas ni Kuya Rome. Yeah, I'm the owner. Sagot naman ni Aaron. Napaawang ang labi ni Kuya Rome. Hindi ako makapaniwalang kayo pala iyon. Congrats, Ashley. Biglang bati sa akin ni Kuya Rome. Bakit hindi mo sinabi sa akin na yan pala yung boss mo? Ha, Rome? Matagal na tayong pinapaalis niyan dito sa lupa natin tapos ngayon mo lang sinasabi yan? Sumbat naman ni Chang. Hindi ko naman po kasi alam na siya pala yung nagpapaalis sa atin dito. Paliwanag ni Kuya Rome. Napailing si Chang. I'm sorry about that. Those were the times when I was mad with Ali because she messed up my engagement party. But that was that. Now I realize how much I love her. Napatingin sa akin si Aaron. Napayuko ako. Tila nag-init ang pisngi ko. Namumula na yata ako. Si Mama. She's blushing na po, Daddy. Biglang tukso ni Aliana sa akin. Hala, ipagpatuloy ng pagkain at isama mo na mag-ina mo sa Manila. Basag ni Chang sa panunukso ng kambal. Natapos ang pagkain na puro tukso ng kambal ang narinig ko. Tinutukso nila ang kanilang daddy. Maging ako ay hindi rin pinalampas sa panunukso. Inayos ko mga gamit ng kambal. Kunti lang naman iyon dahil madalian kaming pumunta dito. Nagpaalam na rin kami sa kanila. Nasa backseat ang kambal at ako naman ay sa front seat katabi si Aaron. Ayos na ba kayong dalawa dyan? Tanong ni Aaron sa dalawa. Tapos niya ring ayusin ang seatbelt ng mga ito. Yes, Dad. We're ready na. Sagot ni Aliana. Inayos na Aaron ang aking seatbelt bago niya ako ginawaran ng halik sa labi. I love you. Muli sabi niya sa akin. Hindi pa rin ako nakasagot. It's okay even if you can't answer yet. As long as you're by my side, that's fine with me. Itinutok na ang paningin sa harapan. Bago niya binuhay ang makina, ay hinawakan pa niya ang kamay ko. Unti-unting dinala ang palad ko sa labi niya at ginawaran ng halik. Ito, napangiti ako. Hindi pa nakontento, muli niya na naman akong ginawaran ng halik sa labi. Sa pisngi at sa aking noo. You're beautiful. You're getting more and more beautiful in my eyes. Sabay pisil nito sa aking pisngi. Kagat labi ko itong tiningnan. Aaron, paandarin mo na yung kotse. Baka kung saan na naman mapunta yung ginagawa mo na yan. Saway ko sa kanya habang natatawa. Not now. But when we get home, there, I will do what I plan to do with you. He winked at me. My jaw dropped. Nakangiti nitong binuhay ang makina at seryoso na sa kanyang pagmamaneho.
Napailing na lamang ako sa kapilyuhan nito.